Sa dumarami pa ring bilang ng mga kabataang gumagamit ng vape products dahil sa mapang-engganyong itsura at iba't ibang flavors nito, ipinanawagan ng DOH na tanggalin sa merkado ang vape flavors at sa halip ay gawin itong plain. Sa paraan daw na ito, baka posibleng hindi natangkilikin pa ng mas nakababata habang inaantay ang total ban. Alamin ang buong balita sa aking report. Habang inaantay ng Department of Health o DOH ang batas na tuluyang magpapatupad ng total ban sa vape products dito sa Pilipinas, panibagong mungkahi ang isinusulong ngayon ng ahensya ang tanggalin ang mga vape flavors sa merkado na patuloy pa rin nakakaengganyo sa mga user, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ayon sa DOH, dapat naisa na ang Pilipinas sa mga bansang nagpatupad na ng total ban sa vape gaya ng Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar at Timor-Leste. Ngunit hanggang sa ngayon daw ay nananatili ang pag-aangkat ng bansa sa nasabing mga produkto. Bukod pa dito ang mapang-akit na marketing strategy ng iba't ibang shop, online o physical store man na hindi lang maganda sa mata ng mga nakatatanda, ngunit lalong-lalo na sa mga bata. Matatandaan na una nang binigyang diin ng DOH ang negatibong epekto ng vape sa kalusugan kung saan ang mga edad 13 to 15 ay malaya ng nakakagamit nito na hindi malayong maagang magkaroon ng e-valley o e-cigarette or vaping associated lung injury. Una na ring iminungkahi ng Health Department na taasan na rin ang buwis sa mga vape products. Samantala, sa muli namang pagdinig ng Committee on Health and Demography sa Senado tungkol sa Vape at Heated Tobacco Products Regulation Act, muling binigyang diin ni Committee Chair Senator Risa Hontiveros ang kahalagahan ng agarang pagkakapasa ng mga batas para sa mas mahigpit na regulasyon sa mga ito para sa public health concern. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.